Hello po sa lahat ng aking masisipag at mapangarap na mga ka-VVS. Kamusta po kayong lahat dyan sa inyong mga tahanan dito sa ating pinakamamahal na Pilipinas at maging sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako po si Miss V ng Voice and Vision Stories at nandito na naman tayo para pag-usapan ang mga bagong bintana ng oportunidad na maaaring magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa ating sarili at sa ating mga pamilya. Ngayon mga ka-VVS, isang programa ang ating sisipatin na matagal na rin pinag-uusapan at patuloy na nagbubukas ng pinto para sa ating mga kababayan sa bansang Japan. Ang Specific Skilled Worker o SSW program. Marami sa atin ang nagtatanong, ano nga ba talaga itong SSW? Paano ito naiiba sa ibang programa? At ang pinaka-importanting tanong siguro sa lahat ay may pag-asa bang makapiling natin ang ating mga mahal sa buhay habang tayo'y nagtatrabaho sa Japan? Tara na mga ka-VVS, samahan ninyo akong tuklasin ang mga kasagutan sa loob ng 15 minuto. Alamin natin ang mga benepisyo, ang mga dapat gawin at kung paano natin maaaring maabot ang ating Japan dream sa tulong ng SSW program. Bago natin satusahin ang mga detalye ng SSW, balikan muna natin ng kaunti ang kasaysayan ng ating pakikipag-ugnayan sa Japan pagdating sa trabaho. Alam nating hindi na bago sa ating mga Pilipino ang mga ibang bansa para maghanap ng mas magandang oportunidad. At ang Japan, matagal na rin ito nagbukas ng kanyang pintuan sa ating mga skilled workers. Ngunit mga ka-VVS, dahil sa patuloy na pagtaas ng edad ng populasyon sa Japan at ang kanilang pangangailangan ng mas maraming may kahusayang manggagawa sa iba't ibang larangan, inilunsad nila ang Special Skilled Worker Program noong April ng 2019. Ito ay isang bagong uri ng visa na partikular na idinisenyo para tumanggap ng mga dayuhang manggagawa na may kinakailangang kaalaman at kasanayan sa 16 na importanteng industriya sa kanilang bansa. Ang pangunahing layunin ng SSW program ay matugunan ang kakulangan ng mga trabahador sa mga sektor na talaga namang mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya ng Japan. Iba ito sa dating Technical Intern Training Program or TITP na ang focus ay mas nakatuon sa pagtuturo at paglilipat ng kasanayan. Ang SSW ay para sa atin na gustong magtrabaho ng mas matagal sa Japan at magkaroon ng mas matatag na pamumuhay doon. Okay mga ka-VVS, ngayon naman natin pag-usapan ang pinaka-aabang-abangan nating lahat. Ano nga ba ang mga magagandang benepisyo ng pagiging isang specific skilled worker sa Japan? Una sa lahat, ang SSW ay mas pangmatagalan kumpara sa ibang working visa. Sa ilalim ng SSW Type 1, pwede tayong manatili sa Japan ng hanggang 5 taon at may posibilidad pa itong ma-renew depende sa ating performance at sa pangangailangan ng industriya. At heto pa ang mas maganda, meron ding SSW Type 2 na nagbibigay ng mas mahabang panahon para manatili at may potential pa nga para maging permanent resident sa Japan sa hinaharap. Isipin niyo yung mga ka-VVS, isang malaking pagkakataon para sa mas matatag na kinabukasan natin. Pangalawa, bilang isang SSW worker, tayo ay may parehong karapatan at proteksyon sa ilalim ng batas ng paggawa ng Japan, katulad ng kanilang mga sariling mamamayan. Ibig sabihin, protektado tayo sa tamang pagsahod, maayos na lugar, at oras ng trabaho, pagkakaroon ng health insurance at iba pang benepisyong pang-empleyado. Mahalagang malaman natin ito para iwasan ang anumang pang-aabuso. Pangatlo, at sigurado akong ito ang pinaka-excited malaman ng karamihan sa atin, may pagkakataon bang makasama natin ang ating mga pamilya sa Japan sa ilalim ng SSW program? Dito mga ka-VVS, kailangan nating maging prangka at klaro. Sa kasalukuyan, ang SSW Type 1 visa ay hindi pa po nagpapahintulot sa ating mga dependent o pamilya na sumama sa atin sa Japan. Ito po ang isa sa mga pangunahing pagkakaiba nito sa ibang long-term visas. Alam ko, maaaring nakakalungkot ito para sa marami sa atin na ang pamilya ang siyang pinakamalaking motibasyon sa ating pagtatrabaho sa ibang bansa.
Pero mga ka-VVS, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang SSW Type 2 visa na sa ngayon ay limitado pa lamang sa ilang piling sektor tulad ng construction at shipbuilding ay nagpapahintulot na isama ang ating asawa at mga anak sa Japan. Bagamat kakaunti pa lang ang mga sektor na ito sa Type 2, ito ay nagpapakita ng posibilidad na maaaring palawigin pa ito sa iba pang industriya sa mga susunod na panahon. Kaya, mahalagang manatili tayong updated sa mga bagong balita at developments tungkol sa programang ito. Dumako naman tayo sa usapin ng kita o potential na earnings sa ilalim ng SSW program. Alam naman natin na ang sweldo sa Japan ay karaniwang mas mataas kumpara sa Pilipinas at ito ay nakadepende sa industriya kung saan ka magtatrabaho, sa iyong kasanayan at karanasan at maging sa lugar o prepektura kung saan ka naka-assign. Sa mga sektor tulad ng nursing care, agrikultura, restaurant services, at factory work, ang average na buwan ng kita ay maaaring umabot ng humigit kumulang 180,000 hanggang 250,000 Japanese yen. Kapag i-convert natin ito sa ating Philippine peso, depende sa current exchange rate, maaari itong maging 70,000 pesos hanggang 100,000 pesos o higit pa kada buwan. Isipin nyo mga ka-VVS, ang laki na maitutulong nito sa ating mga pamilya. Siyempre, mahalagang tandaan na ibabawas pa rito ang mga gastusin natin sa pamumuhay doon, tulad ng upa sa apartment, pagkain, transportasyon, at iba pang personal na pangangailangan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano sa ating budget, malaki pa rin ang matitira para sa ating sarili at para sa pagsuporta sa ating mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. At ngayon, ang pinaka-importanting tanong na siguro ay nasa isip nating lahat, paano at saan ba tayo maaaring mag-apply para sa SSW program? Ang proseso ng aplikasyon ay karaniwang dumadaan sa mga sumusunod na hakbang, kaya makinig po tayo mabuti mga ka-VVS. Alamin kung kwalipikado ang iyong kasanayan, tingnan kung ang iyong background at interest ay tugma sa isa sa 16 na sektor na sakop ng SSW program. Ito ay ang nursing care, building cleaning management, industrial product manufacturing, construction industry, shipbuilding and ship machinery industries, automobile repair and maintenance, aviation industry, accommodation industry, agriculture, fishery and aquaculture industries, food and beverage manufacturing industries, food service industry, automotive transportation business, railway, forestry, at wood industry. Para sa mga kinakailangang pagsusulit, kailangan natin pumasa sa Japanese Language Proficiency Test o JLPT N4 level o mas mataas at sa Skills Assessment Test na partikular sa industriyang ating gustong pasukan. Ang mga pagsusulit na ito ay patunay na meron tayong sapat na kaalaman at kasanayan para sa trabahong ating a-applyan. Huwag pong matakot, may mga training centers na makakatulong sa atin dito. Number 3, maghanap ng accredited recruitment agency. Makipag-ugnayan lamang tayo sa mga Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Ngayon ay Department of Migrant Workers o DMW. Accredited recruitment agencies na may permiso na mag-deploy ng mga manggagawa sa Japan sa ilalim ng SSW program. Mag-ingat po tayo sa mga hindi lehitimong ahensya na nanghihingi ng malalaking halaga ng pera nang walang kasiguraduhan. Ugaliin po nating suriin ang kanilang lisensya. Number 4, mag-apply sa pamamagitan ng accredited agency. Ang mga accredited agency ang siyang tutulong sa atin sa paghahanap ng employer sa Japan, sa pag-ayos ng ating mga papeles at sa pagkuha ng ating SSW visa. Sila ang ating magiging gabay sa buong proseso. Number 5, dumalo sa Pre-Departure Orientation Seminar o PIDOS. Bago tayo umalis patungong Japan, kailangan nating dumalo sa isang PIDOS na ibinibigay ng DMW para maging handa tayo sa ating pamumuhay at pagtatrabaho sa Japan. Mahalaga po itong seminar na ito.
Mahalagang tandaan mga ka-VVS na karaniwang walang placement fee para sa mga SSW workers na unang beses magtatrabaho sa Japan. Ang mga lehitimong ahensya ay hindi dapat maningil ng sobrang laki para sa placement. Gayunpaman, maaaring may mga administrative fees para sa pagproseso ng ating mga dokumento, medical examinations, at iba pa. Tanungin po nating mabuti ang ahensya tungkol sa lahat ng posibleng gastos para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. At para sa mga nagtatanong kung gaano dapat katanda at kung anong experience ang kailangan, ito po ang sagot para sa inyo. Edad. Ang minimum age requirement para sa SSW program ay 18 years old. Ito po ang itinakda ng gobyerno ng Japan. Kaya sa mga ka-VVS natin bagong graduate o gustong magsimula agad, pasok na pasok po kayo. Karanasan sa trabaho o work experience. At ito pa ang maganda, sa ilalim ng SSW Type 1, walang required na minimum work experience. Hindi po natin kailangan ng mahabang taon ng trabaho para maging eligible. Ang pinaka-importante ay ang pagpasa sa Japanese language at skills test na nabanggit ko kanina. Kaya mga ka-VVS, kung may sapat kayong kakayahan at nakapasa sa mga pagsusulit, pwede na kayong mag-apply. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa atin na hindi pa nagkakaroon ng mahabang working experience. Para sa karagdagang impormasyon at para makita ang listahan ng mga accredited agencies, maaari po tayong bumisita sa official website ng Department of Migrant Workers or DMW. Naroon po ang lahat ng opisyal na detalye at listahan ng mga legal na ahensya na makakatulong sa atin. Ingat po tayo sa mga fake news at huwag basta-basta magtiwala sa mga hindi beripikadong sources. Mga ka-VVS, ang Specific Skilled Worker Program ay isang napakagandang pagkakataon para sa ating mga may kasanayan na makapagtrabaho sa Japan, kumita ng mas malaki at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan para sa ating mga pamilya. Bagamat, meron pa ring mga hamon at limitasyon, lalo na sa usapin ng pagdadala ng pamilya sa Type 1 visa, mahalagang manatili tayong positibo, maging handa at patuloy na alamin ang mga bagong developments sa programang ito. Kung tayo ay may determinasyon, sipag at handang matuto ng kanilang wika at kultura, ang ating Japan Dream ay maaaring maging realidad sa pamamagitan ng SSW program. Dito sa Voice and Vision Stories, umaasa kami na makakatulong kami sa iyo ng pagkamit ng inyong mga pangarap. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Magsikap tayo, mag-aral, at maganda para sa ating mas magandang kinabukasan. Kung meron po kayong mga tanong o nais ninyong ibahagi ang inyong mga karanasan, huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-VVS. Sana ay marami kayong natutunan sa ating kwentuhan ngayon. Hanggang sa muli nating pag-uusap dito sa Voice and Vision Stories. Patuloy po nating aabutin ang ating mga pangarap. Ako po si Miss V, ang inyong ka-VVS, nagpapaalam. Ingat po tayong lahat.